Alright then. Morphin' time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Okay. So maggagawa tayo ng ating board ngayon. So first of all, first time ko gumawa ng ganito klase ng pedal board. At ang idea ko lang at basis ko lang ay sa baka napapanood ko sa online. So for this moment ay decision ng ko kung saan po ilalagay itong ating power supply kasi yung ilalim ng board natin ay hindi ganong kataas. Kaya medyo challenging. So, dyan pa lang, no? Challenging na talaga gumawa ng isang pedal board. Tapos yung DI box naman ay lalagay natin sa kabilang side para accessible siya. So, ang challenge dito ay una, syempre yung paano mo ikakabit or naiiwan sa ilalim yung mga under the board na mga pedals or effects or supplies, power supply. So, saan na natin to? Let's go sa go! Woo, woo, woo. So, ito yung ating Wampler pedal. Isa siyang klase ng overdrive distortion pedal. Kaya, ginawa ko to para gagawin ko silang gain stage, their gain stack kasama nitong blues drive or the blues breaker drive. So, yun naman, ganda ng pedal na to. Tapos, ito yung ating volume pedal. Di ako familiar sa volume pedal na to, pero titignan natin. Sa pagkakataon nito ay tatanggalin muna natin yung nilagay kong unang dito. Unang adhesive na to or strap kasi mali ako nang lagay. Dapat pala itong nasa board, yung nasa pedal mismo. Kaya ngayon ang gagawin ko ay didikit ko ulit lahat. Tatanggalin ko lahat kasi didikit ko lahat kasi nga so dito pa lang talagang kailangan mong mapagplanuhan ng mabuti at ma-prepare na mabuti ang mismong board na paglalagyan mo kasi you don't wanna redo everything again once you started. Parang dito mas na challenge yung hindi lang skill ng isang musician kundi yung patience din and discipline kung paano gumawa ng art. So I can say that this part of being an artist kasi gawa ka ng ganitong mga klase ng gears or designs or boards na somewhat you enjoy it while doing it. But at the same time, it's teaching you something na kailangan mo ding ma-adapt habang ikaw ay natututo at nag-i-improve. Kaya sa pagbibuild pa lang paglalagay pa lang nitong strap, isang challenge pa lang to, no? Wala pa tayo sa mga positions ng pedals natin, tapos yung cables, wirings, and tones, and paano yung flow ng chain mo. So, doon pa lang, dami ng kailangan isa alang-alang. But again, as much as possible, give grace to yourself. Importante yun. Kasi pag na-frustrate ka, baka di mo tapos yung board mo. So, for this moment, ito tinetesting ko na yung positioning ng ating power supply kasi medyo nahihirapan ako kung paano ko sa mas magandang ilalagay sa ilalim. So far, ito yung ating nagawa. Tinalik ko muna yung power supply natin kasi mas mabigat sa kaysa sa DI. Pero babaguhin ko yan. So, siguro kung gumagawa kayo ng board na ganito, i-zip tie nyo muna sila kung hindi pa kayo decided sa position nila. Tapos, saka nyo na lang baguhin. So, at least ngayon, may access ako dito sa mga power plugs niya.
Ngayon naman ay maghanapin natin ng mas maganda position tong HX stamp. So far, ito yung target kong position niya, which is nandiyan siya kasi yung main output natin sa pinaka CPU ng ating buong board. Yan. So, yung amp natin, yung extra effects natin ay dito manggagaling sa ating HX stamp at siya yung pinaka main left and right output natin papunta sa ating audio board. So yan na, pupwesto na natin siya. Hopefully, saktong fit siya na hindi masyadong mahirapan yung outlet ng cable. At testing ko nga, kumahulog ba siya. Ito ang nakakatakot sa pagbibuild ng ganitong board kasi mahal din itong mga pedal eh. Kumbaga, babudgetan mo talaga sila. Kaya as much as possible, you wanna make sure na doon pa lang sa pandikit mo sa iyong pedal board ay madikit na. Dahil pag hindi, hulog lahat yan. Okay? Damage pa yung mga pedal. So ngayon, pinagplanuhan na natin kung ano yung magandang flow ng signal path natin para mas mabilis ng ikabit. So, sa pagkakataon ito, pinalitan ko yung mga adhesive tape, or hindi tape eh. Pinalitan ko yung pandikit natin sa pupunta sa board kasi makaluma na sila at hindi sila masyadong kumahagat na. So, kasi makayos lang naman tong gears ko. So, yun. Titingnan natin kung kapit lahat to. Let's see. Oh, di ba? Effectives. Nice. So sa pagkakataong ito, tinesting ko lang kung magana ba yung ating powered signal. So far, nag-on naman sila lahat. But sa susunod na video ay atin naman ilalagay or magagawa ng signal path para sa ating mga pedal para magkaroon tayo ng tunog. So sa setup ko to, wala pang tunog. So once again, salamat sa panonood. Thank you for watching and please stay tuned sa ating susunod na video. See you on the next video. God bless. Bye-bye.